Magandang gabi mga kabulgar, simulan na natin ang balitaan ngayong Martes. Senator Robin Padilla nais ibaba ang age of criminal responsibility sa edad na 10 taong gulang. Matapos ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes, nagpahayag ng kanyang saloobin ang senador sa nangyaring insidente. Ayon kay Padilla, nais itong pababain sa 10 ang edad mula sa orihinal na 15 anyos ang age of criminal responsibility matapos ang sinapit ng mga biktima sa pamamaril. Nanawagan din ito sa mga kapwa senador na bigyan ng panahon ang panukala na i-amend ang Juvenile Justice at Welfare Act. Sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh. Dagdag pa ni Padilla, ang mga ganitong usapin ay kailangan ng special session. Nanawagan din ito para sa agarang pagtutok ng gobyerno para sa mga nangyaring krimen. Kung ganito na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng paaralan, siguro ito yung panahon na talagang kung seryosohin natin ito yung pang special session. Dalawang online extortionist huli sa entrapment operation ng NBI sa Maynila. Para sa Boss ng Katotohanan, na si Brian Kitson. Arestado sa entrapment operation ng NBI Homicide Division sa Ermita, Manila ang dalawang individual matapos magpakalat ng mga sensitibong larawan at video ng isang biktima at mahuling tumatanggap ng 300,000 pisong mark money bilang extortion. Ayon sa investigasyon, ninakaw ng mga sospek ang mga confidential na file, intimate photos at videos mula sa company-issued laptop ng biktima. Ginamit ito ng mga sospek para magbanta at manghingi ng pera kapalit ng pagbura sa mga ebidensya, habang ang ilang personal na impormasyon ng biktima ay naipakalat na sa mga messaging platform. Na-recover naman sa operasyon ang mark money na 300,000 pesos at mga cellphone na ginamit sa krimen. Samantala, nahaharap sa paglabag ang mga sospek sa Cybercrime Prevention Act, Anti-Photo and Videos Voyeurism Act, grave threats at unjust vexation. Nagbubulgar, Brian Kitson. Dalawang minor de edad na suspect sa Tacloban shooting arestado na. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Arestado ang dalawang estudyante matapos ang ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. Ayon sa mga otoridad, 3 kapwa estudyante ang nasawi habang patuloy pa rin ang naiuulat na sugatan sa nangyaring krimen. Kinilala ang dalawang minor de edad na sospek na mag-aaral din mismo ng nasabing paaralan. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga armas na narecover ng pulisya ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu, habang ang isa naman ay naka-issue sa isang policewoman na nakadestino sa Eastern Visayas Region. Patuloy pa rin ang investigasyon sa karumal-dumal na krimen. Nagbubulgar, Jenny Albason. US President Donald Trump pumirma ng executive orders para sa paglunsad ng quantum technologies. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Miguel Banaag. Inatasan ni Pangulong Donald Trump noong Lunes ang pagbuo ng isang powerful quantum computer para sa scientific research at upang mapabilis ang mahakbang sa pagprotekta sa mga sistema ng pamahalaan laban sa banta ng cybersecurity. Layunin nito na palakasin ang posisyon ng Estados Unidos sa pakikipag-unahan sa China sa teknolohiyang maaari magdulot ng malaking pagbabago sa larangan ng science at seguridad sa cyberspace. Ginagamit ng mga quantum computer ang quantum physics upang magproseso ng impormasyon sa mga paraang kayang lutasin ang ilang problema ng mas mabilis kaysa sa mga kasalukuyang supercomputer. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Startista Gallery ng Star City umaya na iba't ibang uri ng reaksyon mula sa netizens. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si RJ Atoralde. Inilunsad ng Star City ang kauna-unahang Startista Gallery kung saan makikita ang ilang statwa na hango sa mga kilalang personalidad ng entertainment, sports, fashion at public service. Naganap ang opening nitong Biyernes, June 19, 2026. Ang mga statwa na nasa exhibit ay gawa mula sa hand-sculpted, 3D printing at pati na rin dynamic video displays na talaga namang umani ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kabilang sa mga naglalakihang personalidad na makikita sa gallery ay statwa ni na Senator Amy Marcos, Mayor Isko Moreno, aktor na si Richard Gomez, weightlifter na si Heidelin Diaz at iba pa. Nagbubulgar, RJ Atoralte. At ngayon naman pakinggan natin ang boses ng bayan.
Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa pahayag ni Senator Padilla na babaan sa 10 ang age of criminal responsibility. Para sa akin hindi. Kasi napakabata pa nila para makulong. Syempre, yung mga yan ano lang sa barkada, kaya ganun. Maganda nga yun na 10 years old pababa. Pwede na ikulong kasi nawiwili sila. Bawat halimbawa, hindi ka senior, nakasakit ka, nakapatay ka, palalabasin. Uulit-ulitin nila, sir. Uulit-ulitin yan. Kailangan talaga pakulong o gawin, parusahan. Kasi katulad ngayon, ilan na napapatay. Sino pumapatay? Diba? Mga kabata, mga minor de edad. Kasi kinukulit ng mga tatanda yun, kaya ganun. Inaabuso nila kasi mga bata, kaya ganun ginagawa ng mga bata. Lumalaban lang, gumaganti lang, kaya ganun. Masyadong mababa yun para sa mga batang ikulong mo ng 10 taon. At yan ang mga saloobin na nakalap sa araw na ito. Para sa Boss ng Katotohanan, ako si Kyle Sherin Bago, nagbubulgar. Sam Bersosa, nilinaw ang issue ng pag-uugnay sa kanya kina Kylene Alcantara at Faith Da Silva. Tinuldukan na ni Sam Bersosa ang mga espekulasyong iniuugnay siya kina Kylene Alcantara at Faith Da Silva. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, iginiit niyang magkaibigan lang sila ni Kylene at wala umanong romantic relationship sa pagitan nila. Let's start with Kylene Alcantara. Is there anything? Wala po, Tito Boy. Are you friends? Yes, we Do are you know friends. each other? Paliwanag pa ni Sam, madalas umanong nag-uugat ang mga chismis sa mga larawang kumakalat sa social media kahit wala namang mali siya ang mga ito. May picture lang dyan, social media, they will speculate, chismis, kaya it's very unfair for them. Dahil dito, sinabi ni Sam na humihingi pa siya ng paumanhin kay Kylene matapos siyang madamay sa mga kumalat na fake news tungkol sa kanilang dalawa. Engaged na sina Aris De Santos at Daniel Velasco. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Isa nang engaged woman ng content creator na si Aris De Santos matapos ang sweet na proposal ng kanyang partner na si Daniel Velasco. Ibinahagi ni Aris ang magandang balita sa social media kung saan masaya niyang ipinakita ang ilan sa mga eksena sa kanilang engagement. Kalakip ng kanyang post, inamin din ni Aris na tila isang panaginip na natupad ang espesyal na sandaling ito. Agad namang umani ng pagbati ang engaged couple mula sa kanilang mga mahal sa buhay at mga taga-suporta online. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Alex Ayala, bigong talunin si Elise Mertens sa Bad Homeward Open. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Nabi ko si Alex Ayala na talunin ang rank world number 24 Belgian tennis player na si Elise Mertens para sa first round ng Bad Homeward Open itong Lunes. Nagawa pa makuha ni Ayala ang lamang sa opening set sa score na 3-1 lead. Nag-comeback naman si Mertens at tinapos ito ang first set sa score na 6-3. Hindi pa pinalagpas ni Mertens ang ikalawang set at tuluyan ng tinapos ang set sa score ulit na 6-3. Papalo pa rin si Ayala para sa doubles kung saan makakapartner nito ang tennis legend na si Venus Williams. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Actually, hindi ako masyado fan ni Senator Robin pero sa pagkakataong to parang sang-ayon ako sa kanyang pababain yung age bracket ng mga nakakasuhang bata. Sa dami ng mga krimen na nangyayari ngayon. Oo nga, sunod-sunod yung mga nangyayaring kaguluhan sa mga eskwelahan. Kakatapos lang kahapon sa Tacloban, tapos nung kamakailan, di ba, yung sa Cavite naman. Oo, yung June 16 yata yun napag-usapan nga ngayon din kasi dahil nga sa nangyari kahapon. And siguro, tama nga, tingin ko, dun talaga tayo magkakasundo. Kasi syempre, gusto ko rin maisama na rin dun sa kakasuhan. Syempre yung mga parents na automatic dapat, no? Oo, dapat. Kasi responsibility nating mga magulang ang pagpapalaki at yung mga ugali na lalabas. Sabihin na natin nagkamali yung bata, pero syempre, bata pa yan kumbaga, wala pa sa wastong pag-iisip talaga yan, di ba? So baka mali mo, nagagawa nila yan out of emotion. Oo. Hindi lang sa eskwelahan, baka mamaya pati sa bahay, di ba? So, para sa akin, kasalanan ng magulang to Oo. Wala tayong magagawa. Nangyari na yung mga nangyari kailan lang. Pero kagaya nga nung sinabi natin, tama lang na yung ibaba na nga yung age bracket para sa mga kailangang makulong pagka ganyan mga
heinous crime na yan di ba? So dapat papa-reviewin ng mga mamabatas natin kung ano pa yung pwedeng aksyon ang gawin. Hindi lang pagka nagkaroon ng krimen. Dapat siguro magkaroon ng programa ang gobyerno kung paano ba mapagbibigang pansin or tuon or focus ang mga household ng sambayan ng Pilipino para sa tamang pagpapalaki. Kasi syempre, di ba, pinapadala mo yung mga anak mo sa eskwelahan pero malaking parte Sa bahay. sa bahay. Yes, totoo yan. And kaya ganito na lang ang ano ko kasi nasa man tayo ng June and panahon pa man din ngayon ni Dr. Jose Rizal. And eto na yung sinasabi niyang ang mga bata daw, kabataan ngayon ng pagkakaroon. Kinabukasan ng bayan. Yes, at eto nangyayari sa atin, mga bata ngayon, nagkakaroon ng mga problema, di ba? So, sana matingnan lang yung lahat ng mga detalye para sa mga ganitong kaso, di ba? Yun. So, at yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang, at para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari nito yung bumisita sa aming social media accounts. Ako si Tons Edanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, pahingayin pa rin ang boses ng bayan.